Magandang umaga po sa inyong lahat. May 2 po ngayon. Hulaan niyo po ako saan ako pupunta. Medical exam again. Hindi, ano lang po, bone scan. Kasi pag nagpa-physical exam ka once a year, parang sunod-sunod na yon. I-refer ka sa blood work, sa x-ray, sa bone exam. Dito to sa bandang Finch and Dufferin. So, babiyahin na po ako. We are at the intersection of Finch and Yonge. Nung nagtatrabaho ako rito sa may Last Man Square, etong Finch, pag-uwian, very busy. So, ito ang Yonge Street and I am along Finch. So, Finch and Yonge ang major intersection. So again, ito, paglampas natin ng Yonge Street, west na ito. So, Finch West. Parang Google Map, ano? Napakita ko lang yung mga streets dito na busy. Tinadaanan ng mga tao. Degrees po ang high ngayon. Mainit, ano? Kaya marami na pong mga flowers ang nagbo-bloom ngayon. Sa May 10, meron Tulip Festival sa May Ottawa. Fully bloom na yung mga cherry blossoms sa High Park. Sa may bandang downtown Toronto yon. Hindi na rin kami nakapunta kasi walang parking doon eh. Punta kami minsan doon, nag-commute kami. Na-claustro ako doon sa may train station. Malapit kami doon sa may ledge ng tren. Biglang nagdagsaan yung mga tao sa likod ko. Sa pag ganung mga instances kasi yung nararamdaman ko na mahihirapan akong lumabas, yun, nako-claustro ko. So doon sa may point na yon, nalimutan ko na kung anong train station yun. Pero lumabas kami, instead of taking the train, lumabas kami kasi para na akong sinasakal. Dami-daming tao nun. So ngayon, since walang parking ngayon doon sa High Park, hindi ko madadala yung sasakyan ko. Hindi na kami pumunta. Kasi grabe yung sakayan doon sa High Park pag may cherry blossoms. Dumating ako noon ng Canada, ganito yung medyo mas malamig pa dito yung panahon, pero ginaw na ginaw talaga kami noon nung dumating kami. Pero mga 15 degrees yun sa tingin ko, kasi syempre galing kami sa Pilipinas, kaya ginaw na ginaw kami talaga. Nangangatog kami doon sa may sala namin. Makikita nyo po doon sa quality ng video kung gaano kalinis ang air. Di po ba? Although may mga instances din, marami ring instances na maraming smog, out of pollution, yung ganyan. Pero this particular day, ang ganda-ganda po ng langit. Ganito po yung ideal day na gustong-gusto ng mga bata doon sa daycare. Either naglalaro sila doon sa may playground sa labas ng daycare, or we went for walks. It's still very cold to do barbecues. Napakalamig pa para mag-barbecue. Kasi syempre mag-i-standby kayo doon sa labas, di ba? Malamig pa. Pag siguro mga 23, 25 ganyan, 25 degrees, pwede na. Every 2 years nagpapa-bone scan ako. Hindi ako. Nire-refer ako for bone scanning kasi dahil nga sa absence ng thyroid.
Kaya ako nandito ngayon. 7:48 pa lang ang appointment ko, 8:20. Aga. Aga ko. Magandang hapon po sa inyong lahat. May 2 pa rin po. Kapark ko lang ho dito sa building namin. So yung kaninang pumunta ako dun sa may laboratory nung bone density scan ko. Meron dong mag-ina na matanda na sila. Tapos so naghintay ako doon sa may likod nila. Actually hindi sa likod nila doon sa may tabi nila. Kasi yung likod nila parang daanan. So doon ako sa may tabi nila. Yung nasa reception, siya, Asian siya. Hindi ko alam kung Pilipino o o hindi Pilipino, pero Asian siya. So tinitignan niya na ako. So nung nag-fill up na yung babae, yung parang anak nung matanda, nung form, normally pagbigay sa'yo ng clipboard, pupunta ka dun sa upuan, dun mo fill upan. So hindi ko alam kung sinasadya yun ng receptionist, pero doon niya pina-fill upan yung clipboard na form doon sa mismo doon sa may window. Akala ko kukunin na ni ate yung clipboard tapos uupo na siya. Yung pala, magi-stay pala siya doon. So ako naman, nag-forward akong ganon. Sinabihan ako ng, please be patient. Ginanon ako. Alam nyo, dito po sa experience ko rito, nakaka-experience din ako maraming beses ng racism. Pero hindi ko yun kasi masyadong pinapansin. Kasi ina-acknowledge ko na lahat naman ng tao to a certain degree, meron silang trace ng racism. Hindi mo po yun maaalis kasi di ba po nung nasa elementary tayo hanggang sa lumaki tayo, nagpe-pledge tayo ng allegiance sa ating watawat. Tapos lagi nating parang kino-cultivate sa puso natin yung pagmamahal sa bansa natin. Ganon din dun sa ibang bansa. So ako naniniwala ako na yung racism talagang innate na yan sa tao, whether obvious or whether sa loob lang nila. So yung nasabi ko lang na may pagka-racist kasi matandang lalaki na susunod sa akin, parang tumitingin siya doon na parang see what I'm doing to her. Parang ganun yung feeling ko, baka napaparanoid lang ko. Pero feeling ko ganun parang tapos sabi pa niya sabi niya sa akin kasi yun na, can you please be patient? Ginanon ako. Tapos mataas ang boses ko, sabi ko, what do you mean please be patient? I'm being patient, I'm just standing here. Sabi ko gano'n, malakas ang boses ko. So hindi ako nahihiya doon sa matandang lalaki na nasa tabi ko, pero mukhang mataray din yung lalaki. Tapos nung umupo na yung babae na may dalang clipboard, nagtanong pa yung Asian na receptionist, sabi niya gano'n, who's next? Alam naman niya ako susunod. Anyway, di nag-text ako doon sa pamangking ko kasi yung pamangking ko si Isabel, lagi ko yung hinihingan ba ng looben. So, sabi lang niya, huwag mo nang pansinin. Sabi ko sa pamangking ko, tao lang ako, nagbe-vent lang. So yun yung nangyari sa akin doon. Naihinga ko lang, pero yun nga nasabi ko na maraming beses nakakaranas ako ditong ng racism, pero hindi ko pinapansin, ina-acknowledge ko yon. At saka, hindi ako nagdadrama na, biktima ako. Hindi ako ganun Hindi ako nagpapabiktima. Yun yung aking panuntunan sa buhay na dapat wag kang magpapabiktima, wag kang mag-feeling biktima rin. Kasi hindi yun maganda sa kalooban, hindi yun maganda sa the way you see other people, ganyan.
Kaya, yun lang yung ikukwento ko na nangyari doon sa ano. So, nakaraos naman yung aking bone density scan. Basta yun lang masasabi ko, maraming beses na nakaramdam ako ng racism. Pati actually, yung pamangkin ko, in some cases, ganun din. Pero yun nga, it would speak more about them than about you. Kasi nga, 'di ba, may mga tao na doon sila kumukuha ng lakas ba sa the way they mistreat other people. Para siguro doon sila nakakaramdam na tumataas sila pag nagmi-mistreat sila ng mga tao. Anyway, so ngayong 6 o'clock, dumaan po kasi ako sa Seafood City ulit. Bumili uli ng pandesal, syempre. Tsaka grabe ang traffic. I came from Young, Eglinton. Buong Eglinton hanggang doon sa makarating sa Seafood City sa East End. Talagang talaga gapang. Kaya manonood muna ng TV. May laban ng ngayon eh. May ngayon eh. 6th game ng Toronto Maple Leafs versus Boston Bruins. Kaya sisilip-silip lang ako. Hindi kasi ako nakakatagal ng manood ng ng hockey, ng ice hockey. Kasi hindi yung puso ko yung puso ko hindi made for watching ice hockey. Kasi nung bago ako dito, nanonood ako noon na nadadala ako nung yung mga fouls, yung mga ganon, yung mga penalties. Ice hockey, yung very fast pace, kaya my heart is not made for it. Baseball, nanonood din ako. At least yun, medyo kalmado ng konti, pero nadadala rin ako nung games. Anyway, akit muna ako. Friday po ngayon. Bili muna kami ni Isabel ng coffee. Ang coffee ko is 1 milk half sugar. Sa kanya iced coffee with sugar cane syrup, something like that. Saturday, May 4, may pinuntahan kaming lugar sa Scarborough. Meron kaming tinignan na portable AC. So, pinuntahan namin yung bahay nila. Pahiga? Ano kayang Hindi pa ganyan. Mili sila ng ng second hand na portable AC. Bebe kasya. Dito kaya. Ito po yung portable AC na nakita nila sa marketplace, Facebook. Facebook. Yan. Hopefully gumana. Mukha namang bago. Natatawa si Arnilo. Kasi po ko rito siya. Ayan yan, yan. So Brand new. Brand new. the yogurt. Yeah, galing kami sa chicken. Samosa. Sige, ay din na lang. Ano ba to, Arnil? Samosa king. Holy, ano ka, oh? No. Andito kami sa baliktad. Sultan of Samosa pala, hindi pala Samosa king. Oo nga pala, May 4 ngayon, birthday ni May. Dumaan muna kami ng Starbucks bago kami umuwi. Pero meron kaming naisip. Kasi tuwing may birthday, meron mga deals sa mga stores. Minsan may mga free stuff, ganyan. So, nagkaroon tuloy kami ng mission.
Nagtingin kami sa Google kung saan may mga lugar na may mga stores na pwedeng puntahan para makakuha ng mga freebies for birthdays. Huwag ka nagigalaw-galaw na Mary Rose. Meron siyang free kasi birthday niya ngayon. Di ba? Chick-fil-A. Meron rin ata eh. Walang ganun. Meron. May. Pa. Siya ng araw ngayon, no? Alam. Nasa loob po kami ng Chick-fil-A. Shops at Don Mills. Ang ganda ng panahon, ano? Ano yata ngayon eh? 20 degrees centigrade. Ganda ng langit, very clear. Meron siyang free cookie sa Chick-fil-A. Pero secret lang daw yun. Mabait Kasi lang yung birthday niya manager. ngayon, kaya susuyurin namin tong Shops at Don Mills. Basta kami makakakuha ng mga free birthday freebies. Burger. Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.